الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayon ay nandito na naman tayo sa pagpapatuloy ng pagtalakay natin sa mga nakapagpapatiwalag sa tao sa Islam at natapos na po natin dito ang 6 at ngayon ay kukunin natin ang panghuli 7, 8, 9 at pang-10 na nagpapatiwalag o nagpapalabas sa tao sa Islam. Dapat maingat po tayo mga kapatid. Kasi nakakatakot po na mamatay ang tao na hindi po siya Muslim. Ilayo tayo nawa ng Allah sa ganitong gawain na magpapalabas, magpapatiwalag sa tao sa Islam dahil ang sino man na mamamatay na siya ay hindi Muslim at labas siya sa Islam habang buhay siyang susunugin sa impyerno. Waliyadu billah. La hawla wala quwata illa billah. Ngayon ay nasa aralin 9 na po tayo. At ang una po ay ang karunungang itim, yung salamangka, black magic. So kabilang po sa nagpapalabas sa tao sa Islam ay ang pagpasok dito, yung pangkukulam, panggagayuma, karunungang itim. Kabilang na rin dito ang panggagaway o panggagayuma. Kaya ang sinumang gumawa nito, umalugod dito, siya ay nagiging kafir. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Datapot hindi nagtuturo ang dalawang anghel na ito sa kanino man hanggang hindi nila nasasabi, tanging kami ay isang pagsubok lamang, kaya huwag kayo tumalikod sa pananampalataya. So ito po mga kapatid, itinuro po ito noon ng Harut at si Marut. Ang nagturo dito, sabi ng ating mga ulama, dalawang anghel na ang pangalan ay si Harut at saka si Marut sa mga tao noon na huwag nyo kaming sundin kasi kami ay pagsubok lamang sa inyo. At ang sino man na sundin kami, tunay na siya ay kafir. Tunay na siya ay hindi mananampalataya. Tunay na siya ay tumalikod sa pananampalataya. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung titingnan po natin yung mga mangkukulam, yung mga magician, halos, alam nyo po yan, hindi po nila makakamit yan kung hindi po sila nag-alay sa mga engkanto, sa mga jinn. Mayroon dyan naglalakad sa ilalim, sa taas, nawawala bigla. Kasi ang mga engkanto mga kapatid, iba't iba po ang kanilang kapangyarihan. Mayroon dyan sobrang bilis ng kanilang takbo. Mayroon dyan lumilipad. Mayroon dyan mukhang scorpion, may mukhang aso, may mukhang ahas. Kaya po ang payo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag may pumasok na ahas sa loob ng bahay natin, itaboy muna natin ng 3 beses. Kasi baka jinn po yan o engkanto. Kasi mayroong namatay na sahaba dahil lang po sa pagtataboy ng ahas at pinatay niya po agad. So sabi ng mga sahaba, hindi nila alam kung sino ang mas naunang namatay, yung sahaba o yung ahas. Yan. At ganoon din po sa mga loob ng bahay, yung mga nagkakatawan na pusa, na biglang nakikita nyo na biglang nagkaroon ng pusa o nagkaroon ng aso tapos, o ahas tapos biglang nawawala, yan po ay mga engkanto. Yan. At hindi naman po sila makakapinsala o makakapanakit sa atin kasi hindi po sila binigyan ng Allah ng kapangyarihan na pwede nilang hawakan yung mga gamit para saksakin tayo. Kasi kung may kakayahan lang po sila, marami na silang napatay sa atin. Kaya lang po hindi po sila binigyan ng Allah ng kapangyarihan na mahawakan po yung mga bagay-bagay hanggang sa pananakot lang po sila. Kaya itong mga jinn, pag sila ay paglilingkuran ng mga mangkukulam, pag sila ay paglilingkuran ng mga magician, ibibigyan din sila ng kapangyarihan. Ang kapalit naman ay pagtatambal. Ang kapalit naman ay lalabas ka sa Islam. Yan ang kapalit ng pag-aaral ng karunungang itim. Nagsusuot sila ng itim at ang kapangyarihan nila ay kapag kalubog ng ang gabi, nasa panahon na ng kadiliman, kaya nga gumagamit sila ng mga kandila, tapos utusan kanila na mag-alay ng hayop, tapos gagawin nila ito sa kalagitnaan ng gabi, kasi nandyan po ang kanilang lakas at kapangyarihan. So wag nating ipagpalit mga kapatid ang ating relihiyon dahil lamang sa para ma-entertain natin ang mga tao, para pumapasaya natin ang mga tao, para bang nawawala ka. Actually walang katotohanan yung mga nakikita natin na ang tao ay may kapangyarihan, ngunit pinaglalaruan lang po tayo ng jinn. Ang jinn po ang may gawa niya at hindi po yung tao. Kaya lang yung tao na yan na kaya niyang gawin yan, ay inalay po niya ang buhay niya. Inalay niya ang buhay niya sa jinn.
para makamit niya ang kapangyarihan na mayroon siya ngayon, na kung saan pwede siya maglakad sa ibabaw ng dagat, sa ibabaw ng tubig, sa taas ng gusali. Pwede niya pong gawin yun. Basta maglingkod lang po siya sa jinn at engkanto. Yan. So, kaya nga ang hatol sa mga taong nag-aaral, gumagawa ng karunungang itim, mga mangkukulam, hinahatulan sila ng kamatayan. Bakit? Kasi mapaminsala kasi ang mga to eh. Kasi ang pangkukulam ay nakakapatay. Kukuha sila ng mga kagamitan mula sa tao, mga bagay sa katawan niya na nagamit niya, tapos kukulamin nila at pwedeng mamatay ang tao at hindi po may paliwanag ng mga dalubhasa at doktor ang kanyang sakit kasi po kulam eh. So, kabilang po sa nagpapatiwalag sa tao sa Islam ay ang pag-aaral ng karunungang itim. Yung mga mangkukulam, yung paggagayuma, tapos nalulugod siya dito kasi mag-aalay po kayo dyan eh. Hindi po may bibigay sa inyo ang kapangyarihan na mayroon na yan kung hindi po kayo gagawa ng mga bagay na pagtatambal. Yan. So, pangpito na nakapagpapalabas sa tao sa Islam ay ang karunungang itim o black magic. Pangwalo, ang pagpanig sa mga musyriko, mga hindi Muslim o sumasamba maliban sa Allah. Pagpanig, pagkampi sa kanila. At ang pagtulong sa kanila laban sa mga Muslim. Kumbaga, yung mga kagawain po ng mga hipokrito. Yung mga anti-Muslim na nagkukunwaring Muslim. Tapos kasama mo sila. Tapos, ang kanilang puso, hindi Islam. Pero ang katawan nila kasama ka. Pero ang totoo po niya, kalaban ka nila. Pinapanigan niya ang mga non-Muslim, ang mga nagsasamasamba maliban sa Allah, upang sirain ang Islam. Yan. So, yan, labas po sa Islam ang taong ganun. Yung mga tao na nagkukunwari na sila ay mga Muslim. Yung palang ginagawa nila ay paninira po. Nagpaplano sila ng masama sa Islam. Yan po ang tinatawag ng mga hipokrito. At hindi po sila nakikilala kasi nagsasala kasama mo, nag-ahaj kasama mo, nagpa-fasting kasama mo, umaatin sa mga programa ng Islam kasama mo, pero ang totoo po, kalaban po sila ng Islam. Sinisira po niya ang Islam. Hindi natin sila nakikilala kasi Allah lang po nakakakilala sa kanila. Kaya nga sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, may listahan ng mga hipokrito sa time ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at isa po sa nakakaalam sa listahan nila ay si Hudhaifa bin al-Yaman. Si Hudhaifa bin al-Yaman, siya po ang nakakakilala at pinagkatiwalaan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa mga listahan ng mga hipokrito. Kasi hindi po natin makikilala ito agad kasi puso po yan eh. Kaya nga si Umar bin Khattab, nagtanong siya kay Hudhaifa bin al-Yaman kung kabilang ba siya sa kanila. Samantala si Umar, binalitaan na po siya ng paraiso. Pero takot pa rin sila baka kabilang siya sa hipokrito. Kaya sinabi sa kanila ni Hudhaifa, hindi ka kabilang sa kanila. Subhanallah. Si Umar nagtanong pa kung kabilang siya sa kanila, pero imposibleng maging kabilang siya sa kanila. Siya, sa mundo pa lang, paraiso na siya eh. Binalitaan na siya ng Allah ng paraiso. Paano siya magiging hipokrito? Ganun, natatakot ang mga sahaba. Ganun kalakas ang kanilang pananampalataya. Kahit na alam naman nila na hindi sila kabilang doon, pero gusto nilang i-assure, gusto nilang siguraduhin na hindi sila kabilang doon. Kaya sabi ni Hudhaifa bin al-Yaman, hindi na ako magkukwento, magsasabi pagkatapos na masagot kita, Umar. So hindi na siya nagsabi kasi ipinagkatiwala lang yun sa kanya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. At sino man sa inyo ang magtalaga sa kanila bilang awliya o katulong o tagapangasiwa o kasama o kakampi, tunay na siya ay mabibilang sa kanila. Ikaw ay kabilang sa kanila ng mga hindi Muslim. Kabilang ka sa kanila na mahuhulog sa impyerno habang buhay. Katotohanan, ang Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong mapaggawa ng kamalian. Hindi niya kailanman gagabayan ang taong gumagawa ng mga bagay na hindi makatarungan. Kaya ang sino man na mamatay na ganito ang gawain, pumasok lang sa Islam, laban sa Islam, kailanman hindi siya magtatagumpay habang buhay siyang susunugin sa impyerno. Pangsyam, ang sino mang maniwala na may mga piling tao na maaaring lumabas sa batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagiging kafir. Ika nga, sabi niya, si ganito, si mayor, si presidente, si ganito, mayaman, hindi siya saklaw ng batas nito. Pwede siya mag-asawa ng 5. Yan. O pwede siyang, hindi siya saklaw ng mga batas na ito. Pwede siyang magsala ng 2 na lang. Subhanallah. Ano mang ipinag-utos ng Allah, saklaw po lahat, hari man o sino man. Wala pong utos ang Allah na special po ang sino. Maliban ko na banggit na hindi kasali may mga sakit, o yung mga babae, kung ano man ang ipinag-utos ng Allah, wala pong pinipili. At hindi po pwedeng magsabi ang sino man na si ano ay exempted
Si ano ay 4 na sala lang, si ano pwede mag-asawa ng 5, waladu billah. Labas po sa Islam yung mga nagsasalita ng ganun. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At ang sino man na naghangad ng iba pang relihiyon, bukod sa Islam, kailanman ay hindi yun matatanggap sa kanya. At siya sa kabilang buhay ay mabibilang sa mga talunan. Lahat ay hindi pwedeng magsabi na pili lang ang tao na maaaring ito lang ang susundin niya sa Islam. At pwede na siyang lumabas sa mga batas ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi sa kabilang sa ganito ganyan. Ano bang ipinagutos ng Allah, pinagutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sakop niya po lahat, saklaw po lahat. Hindi po exempted ng ilan dito, maliban kung may katibayan na siya exempted. At ang panghuli ay ang pagtanggi sa relihiyon ng Allah. Hindi niya ito pag-aaralan, hindi rin niya ito isasagawa. Ika nga, talagang tinanggihan niya po ang Islam, talagang nilayuan niya po ang Islam. Ayaw na niyang pag-aralan lahat. Ayaw niyang malaman ng katotohanan. Ayaw niyang pag-aralan ng sala, ang fasting, ang mga batas ng Islam. Tinanggihan niya, nilayuan niya. Ayaw na niyang makinig sa aral ng Islam. Yan, labas po sa Islam yung ganun. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Sabi ng Allah, at sino pa ang higit na lumabag sa katuruan o katarungan, lumalabag sa katarungan kaysa sa kanya sa pinaalalahanan tungkol sa mga tanda na kanyang Panginoon, at pagkatapos ay tinanggihan pa niya ang mga ito, tunay na kami ang maghihiganti sa mga salarin, mga makasalanan at mapaggawa ng masama. Yan. So napakadelikado mga kapatid. Itong mga nabanggit natin, ay ang lahat ng mga nakakasirang ito ay walang pagkakaiba maging sa taong nagbibiro o seryoso at natatakot maliban sa taong pinilit. Yan. Kahit na ikaw ay natatakot, kahit na ikaw ay nagbibiro, kahit seryoso man, natatakot ka o nagbibiro ka, wag na wag mong gagawin itong 10. Wag mo sabihin nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang, nagpinag-aralan ko ang kasalaman ka bilang pagbibiro lamang. Subhanallah. Natatakot ako sa magulang ko. Subhanallah. Bakit? Hanggat hindi kamatayan ang pinapato sa bilang upang gawin yan. Kung tinatakot ka lang, hindi mo pwedeng gawin tong mga 10. Pero kung talagang buhay nang nakataya, kumbaga may banta na sa buhay mo, pinipilit ka na talaga na gawin to, kapag hindi mo ginawa ay papatayin ka. So dito ay exempted ka. Okay, basta yung puso mo ay magiging dalisay, malinis na hindi susunod sa ginagawa mo. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sabi ng Allah, maliban sa sino mang pinilit habang ang kanyang puso ay panatag sa pananampalataya. Kung pinilit, ibang usapan po yun. Ang sa lahat ng ito ay lubhang mapanganib at madalas mangyari, kaya dapat lamang sa isang Muslim na kanyang pangalagaan o ingatan ang mga ito at katakutan sa kanyang sarili. Sadyang napakaraming mga munafik, hipokrito ang mayroong ganitong paniniwala, at kahit man sila'y makaliligtas sa kaparusahan sa mundo dahil sa kanilang pagpapanggap bilang mga kaanib ng Islam, sila'y maluluklok din sa kabilang buhay sa pinakailalim sa lugar sa apoy sa impyerno. Okay? So yan po mga kapatid, ang 10 na nagpapalabas sa tao sa Islam. Pakaingatan natin, pag-aralan natin, ingatan natin, iwasan natin kahit pabiro o seryoso o natatakot, maliban kung ikaw ay nasa sa sitwasyon na ikaw po ay pinipilit na po at maaari ka ng patayin. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.